Paano gumawa ng 12 volts battery gamit ang 18650 lithium-ion battery? Yan, ito ang gagawin natin. Gagawa tayo ng 3S3P, 3 series, 3 parallel na battery. Ang una natin gagawin yan, positive, negative, positive. Tapos gagawa tayo ng tatlo. Yan, positive, negative, positive. 3 piraso para mag-parallel connection. Ayan ang gagawin natin. Tapos, ididikit muna natin siyempre para mag-connect yung 3 battery. Para mas mabilis natin na ma-spot weld. Yan, kasi pagka ganyan, napansin niyo naman, mahirap siyang i-spot weld pag na ganyan. Lagyan niya lang ng konting glue stick. Yan, konting glue stick lang naman ang kailangan natin. Para lang maging compact siya. Tapos lalagyan natin ng fiber tape yan. Para pag in-spot weld natin, wala kagalaw-galaw yung battery. Ito, step by step to kung paano gumawa ng 12 volts battery. Magagamit natin yan sa mga 12 volts na ilaw, sa 12 volts na modem. Yan, maraming pwedeng paggamitan ng 12 volts battery. Pwede rin tayong gumamit ng 12 volts DC motor. Yan, yung mga DIY. Yung mga old electric pan yun na sira, yan pwedeng implementan ng DC motor. Para magamit niyo sa 12 volts yan kung sakaling magbabran, kaya mawawala kuryente o kaya pagkakamping tayo, yan pwede nang gamitin yan. Sa capacity naman, depende naman yan kung ilang parallel ang gagawin niya para tumaas yung capacity. Pag series connection, ang tumataas yan ay yung volts. Pag parallel connection, ang tumataas yung capacity. Paano ba yung series connection? Ito ituturo natin. Kung mapapansin nyo yung battery setup natin, positive, negative, positive. Pag yung isang battery, ang full charge yan ay 4.2 volts. Kung 2S ang gagawin natin, 2 series, i-connect natin yung dalawang battery, magiging 8.4 volts yan. Kung 3 battery yung i-connect natin, ang lalabas dyan ay 12.6 volts. Ito gagawa tayo ng 3S3P, 12 volt setup. Una natin gagawin yan, nakita nyo naman, spot weld natin yung negative side. Yung negative side na diretso, yan, spot weld natin. Meron tayong negative na connection. Pagbaliktad natin yan, positive, negative naman. Yan ang isi-series natin. Kapag na-series natin yung dalawang battery na to, meron na tayong 8.4 volts. Spot weld natin yung positive. Tapos yung negative, yan, magko-connection yung dalawang battery na yan. Kung wala kayong spot weld, pwede naman yung panghinang yung soldering iron. Pinakamaganda ang gamitin niya 60 watts. Tapos ang gamitin niyo na LED ay medyo magaganda yung mga branded yan. Ichiban, ako ang ginagamit ko lagi Ichiban. Tapos ang LED, ang soldering iron ko gamit ko ay 60 watts. Sigurado yan kakapit yan, hindi nyo na kailangan ng mga paste pa para dumikit yung hinang nyo sa 18650 battery. Yan, na-connect natin yung sa baba ng positive negative. Dito naman sa ibabaw ulit, yung positive negative. Kapag napag-connect na natin yung positive-negative na to, meron na tayong tinatawag na 3S. Yan, 3S na yan. Ang gagawin na lang natin ay yung positive niya sa baba. I-connect natin yun ng parallel connection. Yan, meron na tayo 3S setup nito. Tapos yung sa kabila may negative, tapos positive-negative, tapos sa ibabaw, positive-negative, tapos yung sa ilalim, positive. Yan, makakabuo na tayo dito ng 12 volts na battery. Yan, magagamit natin ito. Malaking battery ito. Tapos, kung paano yung connection ng BMS, yan, gagawin din natin yan. Tuturo din natin yan step by step. Spot weld natin, yung positive side. Yan, spot weld lang. Kung wala kayong spot weld soldering iron, pwede yan. 60 watts, try iba na LED. Ito, nakabuo na tayo ng 12 volts na battery. 3S, 3 series, 3 parallel. Ito, sa BMS mo makikita dyan na 0 volts, 4.2 volts, 8.4 volts, at 12.6 volts. So yan, para saan ba yung mga volts na yan? Ito, ikakabit natin yung BMS. Yung sa negative na una natin in-spot, yan, mapapansin nyo dun sa BMS, may nakasulat na 0 volts. Yung negative na yun, sa 0 volts natin siya i-connect. Inangin natin. Pagka nagkakabit tayo ng BMS, ginagamit natin yung kailangan yung pagkakasunod-sunod. Uunahin natin yung 0 volts para dun sa negative. Inangin natin. Yan. Gamit natin na panghinang para dito sa may BMS ay 30 watts lang. Pero kung sa battery ang gagamitin nyo, 60 watts ang gagamitin natin dyan.
Ito, una nating kinonect yung 0 volt sa negative. Meron tayong 0 volt sa negative. Yung pangalawang in-spot weld natin, dun sa baba, makikita niyo dun sa BMS 4.2 volts. Yan. Di naman natin iinangin yung 4.2 volts. Tapos susunod naman yung sa ibabaw na in-spot weld natin. May makikita kayo dyan na 8.4 volts. Yan. Di naman natin hihinangin yan. Ito yung 8.4 volts. Tapos may matitira dyan, makikita din dun sa BMS yung 12.6 volts. Yun na yung para dun sa positive natin. Yan. Nakabuo na tayo ng 12-volt setup na battery, 3 series, 3 parallel with BMS. Ito kung bubuhay ng battery, kahit anong battery na lithium yan, kailangan ng BMS dyan. Kasi kung wala tayong BMS, so pwedeng mag-overdrain yung battery natin o maging overcharge yan. Sa BMS, ang trabaho nito para hindi ma-overcharge at ma-overdischarge yung battery natin. Yan, tapos may makikita kayo dyan na discharge at charge. Sa discharge, yan yung output no, para sa mga 12 volts natin na bulb, 12 volts na modem, 12 volts na DC motor, yan, magagamitan natin yan. Sa may charge naman, pwede tayong maglagay dyan ng DC jack para sa 12 volts charger natin. Ito, meron tayo dito na bulb na 12 volts. Try natin kung ilaw dito sa may discharge niya. Pakita niya charge and discharge, tapos connect natin yung positive, negative sa may BMS natin at iilaw na yung bulb natin. At ayan, natin nyo naman. O, eto na. Okay na. Umilaw na. Nakabuo na tayo ng 12 volts battery. 3 series, 3 parallel connection. Hanggang dito na lang guys. Bye-bye.